Ayan po. So magandang hapon mga kabida. Narito po tayo sa harapan ng isa sa pinakamahusay sa La Union, ano? Para po makuha natin yung kanyang kaalaman na isi-share niya sa atin tungkol sa pag-iibon. Walang iba po kundi si Sir Alan Aceron. Ayun. Sir, magandang hapon, ano? ARD Loft. ARD Loft po. And pakiulit po yung sinabi niyo sa akin kanina na meaning ng ARD. Initial po namin Alan, Presti, sa third po. Yung family ko po. Ayun. O narinig po natin, ano, yung family ay involved talaga. Sabi mo dati ka nagmamanok. Ako po sir, sa kabukero talaga ako. Bata pa lang ako sir, sa bukero talaga ako. Maliit pa lang ako sir, sa bukero talaga ako. Kailan kayo nag-stop na mag-alaga ng fighting cocks? May pressure kasi sir nung mga lumaki na yung anak ko, nagre-reklamo na yan kasi lagi ako sa bungan. Basta galing ako trabaho, diretso sa bungan. So may pressure na ba't andun ka lagi? Then sila ang nagkakalapate, hindi ako sir. Sila ang nagkakalapate. Then may nahuli sila na ibon na na-intriga ako kasi may mga sensor. Tatak siya, Batanes, MacArthur. Sabi ko, ba't kabilaan? Sabi ko, tapos nag-search ako from there on. Na nagsimula na akong sa karera. Then pinalila ko na po, nagkarera na ako kaysa magsabong. Ayun. Ayan, sige Sir Alan, first of all, dapat ako magpapasalamat muna sir, ano? Kasi po dapat ano na to, long overdue na kumbaga. Dapat noon pa kita pinuntahan eh. Kaya lang timing lang din talaga. Hinanap ko talaga yung right timing, and I think this is the right timing. Especially bago yung aking pangalan ng aking YouTube channel, kayong unang-unang mafe-feature at isang mahusay na kalapatid. Napaka-deserving si Sir Alan, ano? Siya pala sir. Ayan sir. Sir Alan, ano, gusto ko na ikwento mo sa amin, ibida mo sa amin yung mga panalo mo, yung magkakasunod na panalo mo nitong nakaraang South Season. Okay. Bali, anong club po ang nilaruan ninyo at ano yung mga naging outcome ng inyong karera? Okay. Bali dun sa ulap po, sa palaro nyo sir. Opo. Bali 1, 2, 3 ako sa YP. Then 1, 4, 7 sa OP. Ayun po yung pagkakatanda ko eh. Then isa po dun sa Daybird. Isa yung complete clocking ko. Yun po yung buzzer beater. Yung isang ibon ko. Then nawaban po ulit ako sa PPC. Bali tatlo po yung napag-complete clocking ko doon hanggang Patnog. 560 km race. Eh grabe, ano? Bali 6 po sila this year yung pinagmatnog ko. 6 na complete clock. In total sir. 6 po sila, 4 po yung complete clock, 6 po yung Daybird. Ay, 6 po yung 4 po yung Daybird, 4 po yung complete clock. Yung dalawa may butas sir. Opo. So dalawang club po yun yung sinasabi niyo na, o isang yes, po, sir, dalawang club. PPC saka ulap po. Sa ulap. Apo sir. Bala rin sir, yung isa night overall po yun ng PPC. Saka 12 overall ng PPC. Wow, against the best of Pangasinan talaga, no? Well, congratulations Sir Alan, ano? Ang hirap nung pinagdaanan natin na South Race. And pinakita mo sa amin talaga kung gaano kakahusay na fancier and breeder. Ayan po, pakita ko lang yung mga breeder ni Sir Alan. Ayan, oh. Ang gaganda. Sir, nasa ilang piraso po ang breeders natin ngayon? Sir, ano po sila? 40 pairs po sila dahil dami kong kinikip. Kasi marami po akong project sa mga inbreedings ko eh. So, napaparami sila lang yun sir. Bali 40 pairs po yan ngayon sir. Sir, segue ko yan. Kasi gusto ko alamin. Kasi gusto ko talagang malaman ng mga kalapatids. Bakit napakatitibay ng ibon ninyo? Meron po ba itong kinalaman sa bloodline na hawak ninyo? Ano sa tingin nyo yung reason bakit napakaganda na at napaka-consistent ng resulta ng inyong karera? Kasi galing nga po ako sa sabong. So marami din po ako lang alam sa breeding, how to preserve yung bloodlines. So I make sure po na yung isang bloodline ko, lalo magaling po siya, patali ng white banded rock ko po. Pinipreserve ko po talaga yun. As much as possible, copy nung parents. Pero sobrang selection po talaga yun. Lalo po yung tinatawag nilang, sa amin po sa Sabongero, yung 15-16. 15-16, ibig sabihin po yun, 4 na balik na po yun sa mother.
So, first generation, yung po yung champion dapat. Saka mo po siya ibabalik dun sa nanay. Kunyari sa tatay. Dapat champion po ito. Pag hindi po ito champion, hindi siya deserve na ibalik. Pagbalik niya po, babalik mo ulit yung apo sa tuhod, then siya na po yung magiging copy ng foundation. Ay, wow. Opo, yun po yung marami pong ayaw ng ganong sistema, pero ako po kasi, nung nagsasabong talaga ako, to produce po yung mga imports, katulad ng mga to produce yung import talaga, sir, na galing sa Amerika. Kailangan mo po talaga ganun. Parang kino-clone mo na, sir, ano? Kino-clone na talaga yan, sir. 93.75 copy nung original. Nung original, sir. Yun na po yung bali, ano po yun, sir, madugo. Parang 4 years project, mga ganun po yun, sir. Sir, pero pag hen, sir, kaya ng 2 years na. Sir, sinasabi mo ba sa amin na yun ay actual na ginagawa mo na sa loft mo? Ay, yes, sir. Pero hindi ko po yun nilalaban. So, yung magiging outcome, yung almost clone ng original, yun ay pang-breeding na? Ah, yes po, sir. Yung 675 po, yung mga first generation inbreed, ginagamit ko na rin po yan. Pero si third generation inbreed, siya po talaga yung target ko. Kumbaga, si third generation inbreed, yung 15-16 na sinasabi po nila, is siya po talaga yung target ko para ma-sure ko na andyan na po yung bloodline na yun. Pero sila po yung breeder, hindi po sila yung lumalaban. In order po na makakreate ako ng mga panglaban ko, katulad po ng mga ito, kino-cross out po yan. May tinatawag po kasi tayong sa inbreeding po yung inbreeding depression. May lumalabas po mga mahihina. Kaya nga, ang bilis magkasakit. Mapurga mo lang, ang bilis nilang mag-react. Saka hindi lumulusot sa virus. Wipe out yan, sir. Kaya sa inbreeding depression, number 1 talaga yung selection. Sir Alan, yan yung laging tanong eh. Ano ba yung mga mahalagang sangkap ng pagkakalapati na dapat matutunan, lalong-lalo ng mga baguhan? Ito po ang advice ko sa mga baguhan. Una sa lahat po, unahin niyo muna po yung sistema. Kahit po kaano kaganda yung bloodline nyo, pag hindi nyo po alam yung gagawin nyo, baka training pa lang, pupus na po kayo. Pero kung may maganda, siguraduhin nyo lang po racing yung ibon nyo. Kung may maganda po kayong sistema, feeling ko, abot din kayo sa 300 kilometers. Pero, ang problema lang po, pag wala talagang bloodline yung ibon yung lalagpas ng 300 kilometers, kahit kaano kaganda yung bloodline kahit kaano kaganda yung sistema na ipasok mo sa ibon, hindi ka na niya lalagpas doon. Doon po pumapasok yung bloodline. Ayan, ikalawa, that's points to number 2, sir. So, system is 1, system 1, 2 is bloodline. Yes, sir. Pero, kung kaya naman po na makahanap sila ng magandang bloodline to start with, mas maganda po yun. O kung pwedeng pagsabayin, ano? Opo, sir, pwede pagsabayin, sir. Pero para sa akin talaga, sir, minsan kasi focus ibon bloodline, lalo yung mga newbie, nakafocus talaga sila sa anong bloodline nito. Yun lang tanong sa'yo eh. Parang sinabi din po ni Raizo, kahit na yung nakukuha nila yung ibon niya, hanggang hindi nila nabibigyan ng tamang sistema, hindi po yan gagalaw. Sa manok din, ganoon din po yun. Pinasok ko rin po yun sa manok. Ibang bloodlines, ibang conditioning. Sa sweaters po, kung may mga kailangan po sila dry. Sa mga hatch, kailangan wet. Ganoon din po sa ibon. Hindi po maaari na kunyari, itong mga ibon na to, binili mo lahat. Bibigyan mo na isang mananalo sa'yo lahat. Hindi po ganoon. May sasakto dun sa bloodline na ginagamit. Ay, wow. Sir, meron akong bago mo ituloy siguro yung gusto mo pang sabihin sa amin. Meron akong bagong narinig sa dinami-dami ng na-interview ko. Kasi una mong binanggit na mas malaga na may sistema kung pwede, Apo, sir. Bago yan, refreshing yan to, no? Kasi marami sasabihin na dapat mas malaking porsyento bigay mo kaagad sa sa bloodline. Pero sistema ang unang-una mong sinabi. And ang pinakamagandang bagong na narinig ko, yung individualism ng pagkukondisyon ng ibon. Depende kung ano ang lahi, depende kung anong observation mo dun sa ibon mo. Apo, sir. Example ko sa inyo, sir, si Luke, ibon ni Bar Joey. Sa akin po walang galaw yun. Yung bloodline na yun, sir, alang galaw sa akin yan. Pero sa kanya, sir, napapanalo niya. Tapos yung mga Batanes line, sir, nasa akin na foundation nun, sir.
Pero sila nakagalaw nila, ako hindi, sir. Pero pag nagpalitan kami ng ibon, yung white mountain ko, hindi rin nila mapagalaw, sir. Kaya may mga adjustment talaga, sir. Naniniwala talaga ako, sir, na isang bloodline, kailangan mo kilalanin yung pag paano siya i-point dun sa highest point niya, sir, bago mo siya ilaman. Thank you, sir.